Sa video presentation na ito ay pag-uusapan natin ang tinatawag nating paggalaw sa at ng demand curve. Okay? Or movements. Meron tayong dalawang uri ng paggalaw sa demand curve. Ang una ay tinatawag nating movement along the demand curve. Okay, movement along the demand curve. At ang movement along the demand curve ay bunsod ng presyo. Okay? Yan. Next. Ang ikalawang movement ay tinatawag nating shift or shifting of the demand curve. Shifting of the demand curve. Dito naman, ang dahilan ay hindi presyo. Okay? Dito naman, ang dahilan ay hindi presyo. Kung hindi, yung iba pang salik or yung ating mga pinag-usapan na factors. Now, i-illustrate natin siya. Let's say, for example, meron tayong demand curve dito. At ang demand curve na ito ay para sa aking business na sabihin natin ay mga kandila dahil paparating na ang undas. Okay? Candles. So, sa vertical line, naroon ang presyo or price. At sa horizontal line, naroon ang quantity demanded. So, lahat ay magsisimula sa 0. Then, sabihin natin dito 20, 40, at sabihin natin ito ay 60. Then, 10, 20, 30, 40, or 40, at 50. Okay? So, i-plot natin siya. Kapag 60 pesos ang aking kandila, ang gustong bilhin at kayang bilhin ay 10 lamang. Pag 40 pesos, so makakabili ang mga tao ng 20. Pag 20 pesos naman, 30 ang mabibili nilang kandila. So kung gusto natin lagyan ng 50, eh di siguro 15 yung mabibili nila. At kung 25 pesos, 25 pieces of candles. So ito ang ating demand curve. Now, nasaan itong movement? So i-label natin itong tatlong ito na point A, point B, point C. Ang movement along the demand curve ay ang paggalaw ng quantity demanded bunsod ng presyo. So from A to B, bumaba yung presyo, kaya naman mas marami yung mabibili ng mga tao. And then B to C, mapapansin natin na bumaba yung presyo, naging 20 pesos, kaya naman 30 piraso ang maaari ng mabili. So itong mga to, yung paggalaw from A to B, B to C, yun ang tinatawag nating movement along the demand curve. Okay, ngayon naman ay puntahan natin yung isa pang uri ng movement. At ang movement naman na ito ay tinatawag nating shifting of the demand curve. Meron tayong dalawang uri ng shifting. Ito ay ang shift to the right and the other one is shift to the left. Pag sinabi nating shift to the right, tumataas yung quantity demanded. Okay? Tumataas yung quantity demanded and tumataas din yung willingness. Okay, tatandaan yun ha. Yung willingness ng tao na bumili at ng isang produkto o mag-avail ng isang service kahit pa pataasin ang presyo noon. Ang shift to the left naman ay nagpapakita ng decrease sa quantity demanded at sa demand in general at
yung willingness ng mga tao na bumili at a lower price for the same quantity. So makikita nyo na yung kaibahan niya, right? Pag-increase ng demand, pag-increase ng quantity demanded sa bawat presyo, o kaya naman ay vertically, willingness to pay, okay, willingness to pay even a larger amount for a greater quantity. Sa left naman ay the lesser quantity demanded at every price, and for a lesser quantity, willingness even to pay a small amount. Now, tingnan natin itong ating example dito ng kandila. Okay, ito yung production natin. Ito yung ating demand curve ng kandila. At alam natin na malapit na ang All Souls Day. At dahil malapit na ang All Souls Day, our presumption is that tataas ang demand sa kandila. So, gawa tayo ngayon ng bagong demand curve. Okay? Yan. Sabi natin, ang shift to the right ay nagpapakita ng mas mataas na quantity demanded for every price and greater quantity willingness to pay even more. So, let's say for example, itong 10 pesos na ibabayad mo. Yan dito, di ba? Sa ating unang demand curve, 7 kandila ang iyong mabibili. Pero, pag nag-increase ang demand, yung same na kandila, okay, na 10 pesos, ang demand na niyan ngayon ay hindi na 7, kundi pumapatak na sa 10. So, tumataas yung demand. Pwede rin naman na sa 7 kandila, okay, 7 kandila, we are willing to pay 16 pesos. Okay. So, makikita nyo, pagpatak sa quantity at pagtaas ng presyo, we are willing to pay for that amount dahil malaki ang demand noon. So, papunta sa kanan, pagtaas ng quantity demanded at yung willingness natin to pay even a larger amount for a quantity. Now, papaano naman yung shift to the left? Okay, so let's start ulit dito sa 8. Dito na lang tayo. Yan. Oh, by the way, nakalimutan ko sabihin, we label this D1 and then we label this as D2 because it is our new demand. Okay, pag naman pababa, so i-erase natin itong D2 dito and we put the label here. Now, pag sinabi natin shift to the left, pababa ng demand at pagbaba ng ating willingness to pay for larger amount para dun sa quantity na yon. So, sa 10 pesos, instead na 7, o dati 7, siya ngayon ay nagiging 3 na lang yung kinakailangan at gustong bilhin ng mga tao. Okay? Mas bumababa yung pangangailangan nila dun sa kandila. Kung kaya naman, from 7, magiging 3 na lang yung kanilang kakailanganin at gustong bilhin. Now, paano naman yung sa isa? Yung pagbaba, ano? So, let's say for example, 4 units, 4 na kandila. Okay? Dati, willing ang mga tao na magbayad ng 14 pesos para sa 4 na kandila. But, pagbaba ng demand, sa 4 na kandila, they are only willing to pay 6 pesos. So, from 14 pesos, bumaba na lang yung willingness nilang gumastos into 6 pesos. So, dyan, makikita natin ang paglipat ng curve to the right, which means mas marami ang demand
even the quantity demanded for a price, at yung willingness nila to pay for that goods or services. Pag pababa naman sa left, bumababa yung demand and the willingness to pay for that particular quantity.